Hindi ko nga inaasahan na magugustuhan ng mga amo at alaga ko yung ginawa kong ito. Kaya nga isi-share ko sa iyo ang recipe kong ito, white kabsa alaming. At kung gusto niyo magpa-impress sa amo niyo, ito na nga ang step by step ng white kabsa alaming. Kasi nga naubusan kami ng red onion, white onion na lang po yung gagamitin natin. Ito nga mang magiging toppings natin at magprito lang tayo ng sibuyas, pasas at saka nilagay ko lang ay carrots. Tatlo lang yung gagawin nating pang toppings. I-toasted lang nga natin sila at saka natin sila hahanguin at i-set aside. At dito nga ako sa labas magluluto kasi nga ayaw ni Lola ng amoy. So sa kaldero nga ay magsaute lang tayo ng sibuyas. At pag na golden brown na ang ating sibuyas, ilalagay na natin ang ating herbs. Laurel, dried lemon, cinnamon stick. Nakalimutan ko yung pangalan ni isa para siyang dried rosemary. Anyway, nilagay ko na nga yung ating manok. Isa't kalahating manok nga yung ginawa ko dito. At sa kainitan nga ng panahon, ayan, nagmuni-muni tayo dyan. Kasi nga, grabe ang init at nasa labas tayo nagluluto. So, tinakpan ko muna siya para magtuyo-tuyo siya at saka ko naman siya binaliktad. Pag na prito ko nga siya ng konti kasi gusto ko talaga sa manok ay yung medyo tostado para hindi siya malangsa. At nilagyan ko na rin siya ng spices. Ang nilagay ko lang po dyan is asin, paminta at saka kamon. Yun lang po. At dinagdagan ko siya ng Knorr cubes na 2. So, gisahin lang po natin ng maayos at saka lagyan na natin ng mainit na tubig. Papakulen ko lang po yan ng mga 20 minutes kasi nagisa ko na rin yung manok. Lambutin lang nga natin siya kasi mamaya ay i-bake rin po natin yan. Yes, i-bake po natin ang ating manok para malasa at masarap. Kung napapansin nyo, minsan lang talaga ako mag-upload ng cooking serye kasi sa ngayon hindi talaga ako nagluluto dito. May tagaluto pa kami sa at iba palang luto ng Jeddah sa Riyadh, so nagpapanilag-panilag pa ako ba. At nung lumambot na nga po ang ating manok ay hinango ko na isa-isa para naman ay lalagyan natin ng sauce kasi i-oven pa natin ito. At dahil nga sa hindi ko na kinaya ang init, nagdesisyon ako na dito na ako magluto. So ngayon ang rice na lang ang ating lulutuin, tapos sinala ko na lang yung mga buo-buong ingredients para hindi humalo sa ating rice. Isa't kalahating taka lang yung nilagay kong rice at tama-tama lang yung sabaw natin. At lulutuin lang natin siya hanggang sa maluto. Kasi gagawa pa tayo ng pangpahid sa ating manok kasi oven nga natin ang ating manok. So paulit-ulit. Yung lagay ko na lang dyan, sarsa, lemon, asin, at saka zaytun or olive oil. At naglagay na rin ako ng paper paste pang medyo manghang pero hindi naman siya manghang. Hindi ko lang alam kasi hindi talaga namin natikman. Kasi ubos talaga nila pati ang manok. Ang nakatikim lang nga yan ay yung kasamahan namin at sabi niya nga malasa talaga at masarap. Chucks lang. So ayan, ipapahid na natin ang ating sauce na ginawa. So paunti-untiin lang natin siya sa taas muna kasi akala ko hindi magkakasya yung sauce na nilagay ko. Pero nagkasya naman siya at marami-rami siyang naiwan kaya kinote ko na lahat, nilagay ko na sa bowl at i-coat ko na lahat para talagang masarap siya. At hindi naman ako nagkamali, masarap talaga siya mga ming. Kung may mga question kayo dyan kung paano or anong mga ganito kasi meron talaga ako dyan na nakalimutan na pangalan ng ingredient. Nilagay ko na nga siya sa oven, up and down po yung init niyan at ito na yung ating rice, napakagandang lutong-luto. At papa-oven lang po natin yan ng mga 20 minutes. So, ito na po yung ating plating. So, nilagay ko na yung rice. Una po yung rice. At next natin ilalagay ay yung pang toppings nga natin ang sunod natin ilalagay. Ipi-plate lang po natin yan na maayos, maganda, para naman maganda sa paningin nila. Alam mo naman kung ano ang ganda, ganun din ang sarap, chokes lang. Pero hindi talaga ako maghilig sa mga plating mga ming. So ayan, binibigyan ko na nga yung isa kong alaga kasi nga nagugutom na siya. At ayan, parang kayo na bahala sa pagpi-plating para maganda naman yung kalalabasan ng ating ginawang pagkain. Kasi alam mo naman yung mga amo medyo maarte. So yung rice na nilagay ko, nilagyan ko pala ng saffron para maganda-ganda tignan. May mga yellow ba, ma-orange. So hindi mawawala sa ating kabsa ang ating salata. Syempre dapat may salata. Pero hindi ko na dito sasabihin. Kung gusto niyo malaman ang recipe ng ating salata ay mag-comment down below na lang kayo. So ayan lang mga ming. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. And yun lang. Bye! Mwah!